Mga idol, unboxing tayo ng pellet gun dito, no? May bago tayong pellet gun, pare. Ito, dalawa yung ano niya, no? Dalawa yung magazine niya, isang humahaba tsaka isang maiksi. At ito, meron din tayo dito Q1 na transparent, pre. At meron tayong alloy na small gun. Pero bago yan, pre. Ang ina, pre, grabe yung ginawa ni iShowSpeed kahapon, no? We are here in Philippines! Pagkalapag niya dito sa Pilipinas, pre, dumiretso sa Tondo. Damn! It's like a chocolate donut. Tapos pumasok siya doon sa slum area, pre. Nakipaghalubilo siya ron. Chris Obera na 16 years old. Pagkatapos, tumagos sa may Binondo, pre. Kumain ng siopaw na pusa. What you mean? So I eat that? Siopaw, fried siopaw, fried siopaw. The fuck is you? What? That one? Okay. Meow meow. Huh? Meow meow. What you mean meow meow? That's meow meow. Meow. What do you mean meow meow? Huh? Huh? Meow. Meow meow. It's a cat. What? What? That's a cat. Pare, sayang eh. Hindi ako lumuwas kahapon. Kung lumuwas ako kahapon, pre, Binondo tapos yung binibilan natin sa Divisoria, pre, halos magkatabi na yan. Sayang talaga. Sana nakita kita. Pero ngayong araw, pre, ayan, unboxing tayo dito. May bago tayo, pre. At meron na tayong shotgun, pre. Yung mahaba na gusto nyo na bumabasag ng bala na malakas. Let's go. Tara, reviewin na natin agad yan. Ito na, pre, yung inaabangan nyo mga bagong unit natin dito, pre. Ito, nakikita mo to? Itong maliit na handgun natin na to. Pure alloy, pre. Bakal din yan. Bakal yung handle. Itong ano lang na to, yan, yung part na plastic na yan, yung pinaka-design. Plastic yan. Pero ito, overall, bakal to, pre. Pagdating dito sa slide, bakal yan. Bakal tong body. Siguro mga 80% bakal talaga. Yung pinaka-body. May mga part lang din talaga na plastic. Tulad nito, ayan, yung may G.1. Pero yung pinaka-body na yan, yan, nakikita nyo na yan. Itong pinaka-body na to. Yan, bakal yan, pre. At ang sabi sa akin ng supplier, malakas daw to. So, pwede mo rin lagyan ng silencer yan dahil yung ano niya, yung barrel niya, may roscas yan. So, yung bala nito limited lang. Yan, parang 8 piraso or 7 piraso lang siya. Pwede yung isagad pa, gawin yung 8 piraso. Pero ako hindi ko kasi sinasagad para hindi kainin yung bala. So, sa karton, red horse, tinamaan. Yun, tinamaan. At yung baso. Basag yung baso, pre. Nagusan, eh. Pakita ko yung tama sa inyo din sa baso. Kung yung Q1 natin, pagkabutas nyo sa baso, pumasok lang sa loob yan, yung bala ng Q1. Itong maliit na to, pre, tumagus na dito, tapos tumagus ka sa kabila, ano, kaya nabasag yan. Dito naman, di pa rin natin yan nabutas, pero tinamaan naman natin. Yan, ayun yung bakat niya ng bala. Ayun. Ito namang karton, talagang makunat yung karton. Yan din yung karton, pre, ang kunat. At meron din tayo dito, pre, etong FN Herstal. Pero yung pinaka-unit, di ko kabisado kung ano to. I-comment lang dyan sa baba, pre, kung anong unit to, pre. Pero ito, napaka-solid nito, no? May nakalagay pa rito, made in Japan. At ang maganda rito, pre, dalawa yung magazine yan. Hindi ka mabibitin dito, pre. Eh, no? Siguro 15 to 20 BBs yung pwede nating ilagay dito. Bukod dyan, meron pang magazine yan na mas maikli. You know, ito yung mas maikli, pre. Pero pag nilagay natin tong mahaba na to, mas popogi yan. Tignan nyo naman. Bebame! Humaaba, pre, no? Nagkaroon ng extension. At eto, ganun din. Meron tayo available yung color niyan sa black, tan, and then etong camouflage, pre. Etong camouflage maganda rin. Lagay natin yung magazine na mahaba. Mas pumopogi talaga siya pag yung may magazine na mahaba, no? Yun, no? The Bane. Tingnan nyo naman. Oh, napaka-solid ng design nito. And then, dalawa yung magazine niya. Pero hindi to pure alloy, pre, ah. Walang part na alloy dito. Mabigat siya. Pero hindi siya alloy, pre. Mabigat, pero hindi alloy. Pero solid yung pagkakagawa. ABS plastic yan, pre. At ang kinagandahan yan, may safety, no? May safety features yan. Alam nyo naman na to, pag nakataas yan, hindi natin makakasa. So, mahigpit yan. Hindi natin makakasa yan pag nakataas yan. Pero pag binaba mo, makakasa natin yan. Mamaya susubukan din natin to. At ito naman yung only bala natin. Dalawa yung magazine, pre. Yan, nakalock pa siya. Baba natin yung safety lock. Tapos pwede na natin siyang ikasa. Tignan natin kung kayang butasin, ha. Ano, tumalsik sa akin. Di pa rin kaya. Takin, hindi talaga ng karton na yan. Oops. Oops, yun, oh. Oops. Ito, malakas din pala, pre. At yun doon sa baso. Yun. Meron pa tayong isang magazine. Gamitin na natin yan.
Syempre, yung magazine, ayan o. Ito puno din. Pwede nyo pang isagad yan. 15 BBs ata yung kasya. Yun, tumagos din. Oops, medyo pumanda. Oops, hindi tumatagos. Ayun, tumagos din. Ayun, tumagos din. Ayos. Ayos. Ayos, tumatagos din. Ayun o. Kawawang baso. Basag-basag ah. Ito okay din to pre. Ito mas mura to pre, nasa 300 pesos lang to. Dalawa na yung magazine niya pre. At pwede nyo pang lagyan ng flashlight kung gusto nyo. Available yung kulay niya ito, tan, black, and then itong camouflage. At ito pre, nagkaroon tayo ng Q1 pre. Q1 na transparent. Tingnan nyo naman, napakaganda ng Q1 na transparent pre. Available to sa blue and then may orange color din nito. Makikita natin yung loob niyan, no? Solid yung spring niyan, pre, no? Pagdating dito sa harap, may spring din yan. At dito sa likod, napakakapal ng spring niyan. Kaya yung putok talaga ng mga Q1, pre, sobrang solid. Syempre, may safety feature din yan. Pag kinasa natin yan, mag-o-auto lock yan pag wala ng bala. Baba lang natin to. At pwede na yan, pre. Pakinggan nyo yung spring ng Q1 natin, ah. Tsaka yung ramdam mo yung pag ikaw mismo may hawak ng Q1 pre, ramdam mo yung pagka-solid ng pagkakaputok niyan pre dahil doon sa spring. Parang may nginig siya na, basta mararamdaman nyo yun pag hawak nyo to. Etong Q1 natin dito pre, no, single magazine lang to, walang extra magazine. Kung ano lang yung mga pinapakita ko sa inyo na may extra magazine, yun lang yung meron. Katulad ng Mauser, ayan, katulad ng Mauser, may extra magazine yan. Etong bago natin dito, may extra magazine. Yan pa lang yung dalawang pellet gun natin dito na may mga extra magazine pag binili nyo. So ang target natin ngayon is meron tayong karton, may lata ng Red Horse, at meron tayong baso ron na plastic pre, pero solid plastic yan. So ang nasusubukan natin is etong Q1 natin dito na transparent na napakaganda talaga pre. Una sa karton. Isa pa. Okay. Pangalawa, dito sa Red Horse. Dito magusto sa karton. Yun o, tumba pre. Ito, pangatlo dito sa may baso. Basag yung baso pre. Makunat yung karton. Basag yung baso pre. Pasok sa loob yung bala pre. Yung karton medyo makunat. Basa eh. Pero no exception. Pero tumatagos naman. Ito gusto ko pang bata dito. Ito gusto ko talaga. Yung Red Horse na yan, gusto ko talagang butasin yan eh. Ay, wala na palang bala. Sayang. Pero tignan muna natin yung tama niya. Ayan o. Basag yung baso na plastic. Nagkaroon ng bakat ng bala yung sa Red Horse. Ito muntik na mabutas, no? Ayan o. Muntik na mabutas. Pero makunat tong karton na to. Sayang. At ang daming nagre-request nito na ibalik daw natin yung napakalakas natin dito na M690 natin dito na shotgun. Ito napakasimple lang na shotgun na to pero napakalakas nito. Bumabasag ng bala sa pader yan. Ito yung G90 natin dito pre no. Ito kasi para makita nyo, ito full metal. Itong G90 natin, ang metal nito, yung slide lang pero napaka-solid din nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung pinakamaliit natin na handgun dito. Pinakamaliit, solid na metal pare, apakabigat. So ngayon, subukan na natin to lahat sa labas. Disclaimer lang, lahat to, BBs lang ang gamit natin dito. Ang bala niyan is ganito. Yan, available to. .12 natin dito na BBs. Available yan pre, may color white. And then, meron tayo ditong color yellow na BBs. Yan, ito, .12, yung ordinary natin dito. Ito yung ordinary na pinakamagandang gamitin natin sa mga pellet gun natin, no? Napakaganda ng pagkakagawa nito sa mga BBs na to, pre. At ito yung .20, no? 0.20 grams. Pwede naman tong gamitin sa mga ordinary, pero yung ordinary natin baka hindi magtagal yung mechanism niyan sa loob dahil solid nga yung bala na to, mas mabigat. Ito pwede to sa mga pure alloy natin dito, no? Yung mga pure metal. Katulad nito, pwede dito yan. Itong G19, pwede dito yan. Tapos yung mga bakal natin na pure metal, katulad ng K117D, K35DA+, yan, C.20A, pwede tong 0.20 grams natin doon. Yung mga pure metal natin dito na pellet yan, pwede yan. So, at ito na yung pinakaiintay nyo, pre, yung shotgun. Ito, titignan ko rin kung kayang butasin yung Red Horse, pre. Pero tignan muna natin yung karton, napakatigas niya. Baon sa karton, pre. Baon. Pero may part talaga na makunat yung karton. Pero bumabaon. Eh, nakita niya bumaon. Yung Red Horse, ewan ko kung kayang butasin. Hindi nabutas. Pero pre, nakita niyo yung tama. Puta, baon. Bebeng.
Tingnan mo naman yung ano, yung uka na ginawa niya dito. Buhay ka pa. Basag. At eto, yung baso talaga RIP na lang sa'yo. Oops, meron pa. Kayang basagin yung kayang durugin yung baso, pre. Bang! Kayang durugin yung baso, pre. Ito sayang di na kayang butasin. Pero ayun yung mga bala, pwede pa natin itong gamitin. Ay hindi, wag na. Tama ba? Mababasag na lang yung sa loob ng baril natin. Ito sayang di na kayang butasin. Pero ayun yung mga bala, pwede pa natin itong gamitin. Ay hindi, wag na. Tama ba? Mababasag na lang yung sa loob ng baril natin. Kasi nagkaroon na ng impact yan. Ibig sabihin parang nagkaroon na ito ng crack sa loob. Hindi na safe gamitin. At ito yung baso, pre, na kinuha na. Nice. So yun na nga guys, no, lahat yan nandito na sa may link natin. Puntahan nyo na lang nandiyan sa may description, pre. Click nyo na yung dyan sa Shopee, nandyan na yung shotgun, nandyan na rin yung mga pellet gun natin, nandyan na rin yung mga handgun natin na bago. So kayo nang bahala kung gusto nyo. May mga naka-promo din tayo dyan, pre. May +1, may free gift, at may free na handgun pag naka 1,000 ka, ganon. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo at magbablog muna ulit ako ngayon. Pupunta tayo sa Maynila, baka makita pa natin si iShowSpeed kasi mamaya magbablog na naman siya, magla-live siya, baka masalubong natin doon. Kaya tara, let's go! Bye-bye!